Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DA, pinaigting ang pagbabantay sa mga supermarket at wet market laban sa mislabeling at improper meat handling. 6 na rehiyon, inuudyok na magpatupad ng wage hike bago matapos ang taon. Leyte 1st District Representative Romualdez itinanggi ang paratang ni Saldico ukol sa isyu ng pondo. Ilang makabayang grupo umalma sa ikalawang bahagi ng video na inilabas ni Saldico, PBBM, dedma sa mga paratang. Philippine Navy, na-recover ang Chinese rocket debris sa Tubataha Reef. At Christmas lighting sa bansa, sinimulan na sa iba't ibang lugar. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, matapos ang pananalasa ng bagyong Tino at Uwan, kasalukuyan po binabantayan ng Department of Health o DOH ang pagkalat ng tigdas mula sa mga siksikang evacuation center. Sa datos ng DOH, umabot na sa higit 4,000 kaso ng tigdas sa bansa mula umpisa ng taon hanggang ngayong buwan. Mas mataas ito ng 37% mula sa kaso ng nakaraang taon. At tinatayang 73% naman sa mga naiulat sa kasalukuyan ay mga hindi bakunado at karamihan rito ay mga batang 5 taon pababa. Samantala, nananatili namang sapat ang mga bakuna kontra tigdas kasunod ng karagdagan 2 milyong doses ng measles rubella vaccines ang dumating sa bansa nitong Biyernes. Samantala, pinaigting ng Department of Agriculture o DA ang mahigpit na pagbabantay sa mga supermarket at wet market sa buong bansa. Ito ay upang matiyak ang wastong pangangasiwa at pag-label sa mga frozen meat. Kasunod ito ng patuloy na alalahanin sa kaligtasan ng pagkain at hindi patas na retail practices. Ipinagutos na ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga kaukulang ahensya ang pagpapatupad ng istriktong inspeksyon at pagtiyak na sumunod ang mga retailer sa tamang labeling at regulasyon sa pag-iimbak ng karne. Inidyok naman ng 4-piece party list ang 6 na rehiyon sa bansa na magpatupad ng wage increase order bago matapos ang taon. Ito'y matapos magpatupad ng taas sahod ang 11 regional wage board sa buong bansa. At 6 na natitirang rehiyon na lamang ang walang naitalang pagbabago sa kanilang mga minimum wage. Ang mga rehiyon na ito ay Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Dagdag pa ni 4-piece Representative Marcelito Libanan, umaasa sila na magpatupad ng agarang taas sahod ang mga ito bilang tulong sa mga manggagawang nasa pribadong sektor na makayanan ang patuloy na pagtaas ng cost of living sa bansa. Para sa ating ulat panahon, makakaranas ng maulap na panahon at isolated light rain sa Ilocos, Car at Cagayan Valley, bunsod ng Amihan. Samantala, makakaranas ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat sa Mindanao at Palawan, bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at isolated rain showers and thunderstorm sa Metro Manila, Aurora, Bicol, Quezon at Eastern Visayas, bunsod ng easterlies. Susunod sa News Force. Ilang ahensya ng pamahalaan nakiisa sa National Day of Remembrance. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nananawagan sa transparency at accountability kontra korupsyon.
Ilang makabayang grupo umalma sa ikalawang bahagi ng video na inilabas ni Saldico. PBBM dead mass sa mga paratang. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.